Ang nakakagulat na mga benepisyo ng pagdaragdag ng pulbos na ito sa iyong kape, ang kape ay hindi lamang pampagising sa umaga para sa milyon-milyong nakatatanda. Maaaring ninanakaw nito ang iyong lakas o muli itong itinatayo ng mas mabilis pa kaysa sa pinakamamahaling supplement. Pagkalipas ng edad 60, ang iyong katawan ay nawawala ng hanggang 8% ng kalamnan muscle bawat dekada na nagpapataas ng panganib ng pagkahulog, pagkabali ng buto, at maging ng maagang kamatayan. Ngunit narito ang nakakagulat na katotohanan. Kapag pinagsama sa tamang mga natural na sangkap, ang parehong tasa ng kape ay maaaring maging isang malakas na gamot. Nakatago sa mga hindi napapansing pag-aaral, ang mga karagdagang ito ay napatunayang nagbabawas ng pamamaga, nagpoprotekta sa mga ugat, tumutunaw ng taba sa tiyan, at muling bumubuo ng mga nawalang kalamnan. Hindi ito sasabihin sa iyo ng mga malalaking korporasyon. Walang bilyon-bilyong pisong kita sa mga makapangyarihang sangkap na ito. Ngunit ngayon, matutuklasan mo ang 8 subok na mga karagdagan na maaari mong ihalo sa iyong kape tuwing umaga. Nakaranggo mula ika-8 hanggang unang numero. Siguraduhing manood hanggang dulo dahil ang ika-4 na sangkap ay napakalakas. Nalaman sa isang pag-aaral na pinabuti nito ang kakayahang gumalaw ng mga nakatatanda ng higit sa 40%. Gayunpaman, halos walang sino man sa Pilipinas ang gumagamit nito. Bago natin simulan, tatanungin muna kita, ilang taon ka na? Saan ka nanonood? At kumusta ang kalusugan mo kailanman? I-comment ito sa ibaba, binabasa namin ang bawat isa. Pang-8, cinnamon. Isang pampalasa na iniisip ng karamihan na para lamang sa mga panghimagas o handaan sa Pasko. Ngunit kapag inihalo mo ito sa iyong kape, nagiging isa itong nakakagulat na sandata na nagpoprotekta sa kalamnan. Ang cinnamon ay siksik sa mga compound na lumalaban sa pamamaga, nagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, at higit sa lahat, nagpapatatag ng asukal sa dugo blood sugar. Ang huling bahagi ay napakahalaga para sa mga nakatatanda dahil ang hindi matatag na blood sugar ay tahimik na ninanakaw ang enerhiya ng iyong mga kalamnan at nagpapabilis sa panghihina nito. Kunin nating halimbawa si Juan, 68 anyos, na palaging nakakaramdam ng panghihina pagkatapos mananghalian at napansing humihina ang kanyang mga binti sa pag-akyat sa hagdan. Iminungkahi ng kanyang asawa na subukan niyang magbudbod ng cinnamon sa kanyang kape sa umaga. Medyo nagdududa nung una, kalaunan ay sinubukan din niya ito. Sa loob ng ilang linggo, hindi na nakakatulog si Juan sa hapon. Naging mas magaan ang pakiramdam ng kanyang mga binti at bumaba ng halos 20 puntos ang reading ng kanyang blood sugar. Nabigla ang kanyang doktor na si Dr. Emilio Navarro. Ang lahat ng ito ay dahil lang sa isang kutsarita ng cinnamon bawat araw. Sinasuportahan ito ng siyensya. Ang hindi matatag na blood sugar ay humahantong sa biglaang pagtaas ng insulin na nagpapahirap sa mga kalamnan na sumipsip ng mga nutrisyon. Tumutulong ang cinnamon na patagin ang mga pagbabagong iyon na nagbibigay sa iyong mga kalamnan ng tuloy-tuloy na supply ng enerhiya sa halip na pabigla-biglang pagtaas at pagbagsak. Sapat na ang kalahating kutsarita sa iyong kape sa umaga. Para sa pinakamagandang resulta, gumamit ng Ceylon cinnamon na tinatawag ding true cinnamon dahil mas mababa ang antas nito ng isang compound na tinatawag na coumarin na maaaring makasama kapag sobra ang dami. Hindi tulad ng mga matatamis na creamer na nakakasama sa iyong kalusugan, ang cinnamon ay walang dagdag na calories at hindi nagpapataas ng insulin. Sa halip, ginagawa nitong kakampi ng iyong metabolismo at kalamnan ang ordinaryong kape. Simple lang ito, ligtas at abot kaya. Patunay na minsan ang pinakamaliit na pagbabago ay nagbibigay ng pinakamalaking resulta. Pampito, cocoa powder,
Oo, ang parehong sangkap na ginagamit para sa hot chocolate, ngunit kapag idinagdag ng walang asukal sa iyong kape, nagiging isa itong nakatagong superfood. Ang cocoa ay puno ng flavonols, mga plant compound na napatunayang nagpapabuti ng sirkulasyon, nagpapababa ng pamamaga, at sumusuporta sa pag-recover ng kalamnan. Para sa mga nakatatanda, ang sirkulasyon ng dugo ay napakahalaga. Kapag humihina ang daloy ng dugo dahil sa pagtanda, nakakatanggap ang mga kalamnan ng mas kaunting oxygen at nutrisyon, kaya bumibigat ang mga binti at bumababa ang enerhiya. Tumutulong ang cocoa na baligtarin iyon. Kunin nating halimbawa si Elena, 72 anyos, na mahilig sa kanyang kape, ngunit kinatatakutan ang panlalamya ng kanyang mga binti habang naglalakad sa umaga. Iminungkahi ng kanyang apo na isang mahilig sa fitness na maghalo siya ng isang kutsara ng unsweetened cocoa sa kanyang kape. Noong una, pinagtawanan niya ang ideya. Kape at cocoa na magkasama? Ngunit sa loob ng ilang linggo, napansin ni Elena na mas naging magaan ang kanyang paglalakad, bumuti ang kanyang tibay, at maging ang presyon ng kanyang dugo ay mas bumaba sa check-up niya kay Dr. Emilio Navarro. Ang isang simpleng kutsarita ng cocoa ay nagsimulang magpabago sa kanyang mga umaga. Ipinapaliwanag ng siyensya kung bakit. Ipinapakita ng mga pag-aaral na pinapabuti ng flavonols sa cocoa ang endothelial function o ang kakayahan ng mga daluyan ng dugo na mag-relax at magdala ng dugong mayaman sa oxygen patungo sa iyong mga kalamnan. Nangangahulugan ito ng mas magandang performance, mas mabilis na pag-recover at hindi gaanong paninigas ng katawan. At kapag pinagsama sa natural na caffeine ng kape, ang cocoa ay lumilikha ng isang napakalakas na kombinasyon, enerhiya at pinabuting sirkulasyon ng dugo. Ang sikreto ay ang paggamit ng walang asukal, unsweetened at natural na cocoa powder, hindi ang mga hot chocolate mix na punong-puno ng asukal. Sapat na ang isang kutsarita na inihalo sa iyong tasa tuwing umaga. Hindi lamang ito nagbibigay ng mayaman at makinis na lasa, naghahatid din ito ng mga benepisyong nagpoprotekta sa kalamnan na magagamit ng bawat senior citizen. Ipinapaalala sa atin ng cocoa na ang muling pagbuo ng kalamnan ay hindi lamang tungkol sa protina, ito rin ay tungkol sa sirkulasyon ng dugo. At habang tinutulungan ng cocoa na makarating ang oxygen sa iyong mga kalamnan, ang susunod na idaragdag sa kape ay mas higit pa rito, binibigyan ito ng pangmatagalang enerhiya ang iyong katawan. Pang-anim, coconut oil o MCT oil. Bagamat maaaring pakinggan itong kakaiba, ang karagdagang ito ay matagal nang nakasanayan sa iba't ibang bahagi ng Asya tulad sa Pilipinas, kung saan ginagamit ito ng mga nakatatanda upang bigyan ng lakas ang katawan at isip. Para sa mga nakatatanda, ito ay higit pa sa isang uso. Ito ay isang paraan para patatagin ang enerhiya, protektahan ang mga kalamnan, at tulungan pang magbawas ng taba. Narito kung bakit ito epektibo. Hindi tulad ng mga karaniwang taba, ang medium chain triglycerides o MCTs ay mabilis na nagiging ketones na isang malinis at mahusay na panggatong para sa iyong mga kalamnan at utak. Habang tayo ay tumatanda, nagiging hindi na ganoon kahusay ang ating mga cell sa paggamit ng glucose, kaya naman madalas na pumapasok ang labis na pagkapagod, makakalimutin at panghihina ng kalamnan. Sa pamamagitan ng paglipat sa ketones, nagkakaroon ang iyong katawan ng matatag na pinagkukunan ng enerhiya na hindi bumabagsak ng biglaan tulad ng asukal. Naranasan ito mismo ni Hernando, 69 anyos. Mahilig siya sa kape sa umaga, ngunit palagi siyang nangangatog pagdating ng tanghali, kaya kumakain siya ng matatamis na merienda para lang malampasan ang araw. Iminungkahi ng kanyang anak na maghalo siya ng isang kutsarita ng MCT oil. Nag-aalangan pa si Hernando
at nagbiro na ayaw niya ng mamantikang kape. Ngunit pagkatapos itong subukan, napansin niya ang isang kapansin-pansing bagay na natiling matatag ang kanyang enerhiya hanggang tanghalian. Nawala ang kanyang paghahanap sa pagkain at sa sumunod na 2 buwan, nabawasan pa siya ng 3 kilo ng taba sa kanyang baywang. Naging mas madali ang kanyang paglalakad sa gabi. At namangha ang kanyang doktor na si Dr. Emilio Navarro sa kanyang gumandang energy markers. Para gamitin ito, magsimula sa kaunti. Isang kutsarita lang ng coconut oil o MCT oil ang ihalo sa iyong kape. Maaari mo itong dagdagan ng dahan-dahan habang nasasanay ang iyong katawan. Ang paghalo nito ay lumilikha ng creamy na tekstura na kinagigiliwan ng marami. Ang susi dito ay ang pagiging tuloy-tuloy sa paglipas ng panahon. Sinasanay ng nakagawiang ito ang iyong katawan na gumamit ng taba ng mas mahusay habang pinapanatiling may enerhiya ang iyong mga kalamnan sa buong araw. Ang coconut oil at MCT oil ay nagpapatunay ng isang mahalagang aral. Ang iyong mga kalamnan ay hindi lamang pinapagana ng asukal. Ang mga tamang taba ay maaaring mapanatili kang malakas, matatag at masigla, lalo na pagkalipas ng edad 60. At habang ang MCT oil ay nagbibigay sa iyong katawan ng malinis na enerhiya, ang susunod na idaragdag sa kape ay dumidiretso mismo sa pagbuo at pag-aayos ng mga muscle fiber. Panglima, gatas o soy milk. Dito ay mayroon tayong isang simpleng bagay na madalas binabalewala ng mga tao. Pagdaragdag ng gatas o soy milk sa kape. Bagamat tila isa lamang itong paraan upang pagaanin ang lasa ng kape, ang maliit na pagbabagong ito ay ginagawang isang inuming. Nagpoprotekta sa kalamnan ang iyong kape, lalo na't mahalaga ito pagkatapos ng edad 60. Narito ang dahilan. Ang gatas ay naghahatid ng kumpletong protina na siksik sa lahat ng mahahalagang amino acid na kailangan ng iyong katawan, kabilang ang leucine, na isang malakas na nagpapasimula sa paglaki ng kalamnan. Samantala ang soy milk ay nagbibigay ng mataas na kalidad ng plant-based na protina kasama ang isoflavones na hindi lamang nagpoprotekta sa mga buto kundi sumusuporta rin sa kalusugan ng puso. Para sa mga nakatatanda, kung saan mahalaga ang bawat gramo ng protina, kahit isang patak lang sa iyong kape ay maaaring magbigay ng makabuluhang pagbabago. Natuklasan ito ni Dolores, 72 anyos, sa mahirap na paraan. Ilang dekada na siyang umiinom ng purong kape, black, sa pag-aakalang ginagawa niya ang mas malusog na pagpili sa pamamagitan ng pag-iwas sa calories. Ngunit napansin ng kanyang anak na isang nurse ang pagnipis ng kanyang mga braso at paghina ng kanyang lakas. Iminungkahi niyang subukan ni Dolores na magdagdag ng soy milk sa kanyang kape tuwing umaga. Sa loob ng ilang buwan, napansin ni Dolores na mas madali na siyang nakakapagdala ng mga pinamili at nakakaakyat ng hagdan nang hindi gaanong nahihirapan. Nabanggit pa ni Dr. Emilio Navarro na bahagyang bumuti ang density o tibay ng kanyang mga buto, isang maliit ngunit pambihirang panalo sa kanyang edad. Ang pinakamagandang bahagi ay ang pagiging madali nito. Ang kalahating tasa ng gatas o soy milk ay nagdaragdag ng 4 hanggang 6 na gramo ng protina, sapat na upang makatulong na ihinto ang pagkawala ng kalamnan sa magdamag. Pumili ng lactose-free na gatas kung ikaw ay sensitibo sa gatas, o fortified soy milk kung mas gusto mo ang galing sa halaman plant-based. Hindi tulad ng matatamis na creamer na nagdaragdag lamang ng walang kwentang calories. Pinapalakas ng gatas o soy milk ang mga kalamnan, buto at enerhiya ng sabay-sabay. Siya nga pala, kung sa tingin mo ay nakakatulong ang videong ito hanggang sa puntong ito, sige na at i-click ang like button at mag-subscribe sa Lakas ng Buhay para hindi mo mapalampas ang mga tip na ganito. Kumusta na ang iyong kalusugan kailanman? Mag-iwan ng komento sa ibaba. Gusto naming malaman ang mula sa iyo. At kung gusto mong suportahan ang channel,
i-click ang super thanks button sa ibaba mismo ng video. Kahit ang maliliit na donasyon ay malaking tulong sa paggawa namin ng mas maraming content para sa mga nakatatandang katulad mo. Pang-apat, collagen powder. Madalas na inaakalang pampaganda lang na supplement, ngunit para sa mga nakatatanda, mas malalim pa ito sa balat. Collagen ang pandikit na nagdudugtong sa iyong mga kalamnan, kasukasuan at mga buto. Pagkalipas ng edad 20, bumabagsak ng halos 1% bawat taon ang natural na produksyon ng collagen ng iyong katawan. Kaya naman nagiging karaniwan na ang paninigas, lumalagitik na mga kasukasuan, at mabagal na paggaling. Ngunit sa pagdaragdag ng collagen powder sa iyong kape sa umaga, maaari mo itong labanan. Kunin nating halimbawa si Roberto, 70 anyos, mahilig siyang mag-garden, ngunit kinatatakutan niya ang pananakit ng katawan na dumarating kahit pagkatapos lang ng magaang trabaho. Inirekomenda ng kanyang kapitbahay ang collagen powder sa kanyang kape. Kahit nagdududa, sinubukan ito ni Roberto. Sa loob ng 2 buwan, napansin niya ang pag-ibsan ng pananakit ng kanyang tuhod, naging mas madali ang kanyang paggalaw, at nagawa pa niyang lumuhod muli sa hardin nang hindi dumadaing. Para sa kanya, ang collagen ay hindi lamang isang supplement. Ibinigay nito sa kanya ang kalayaang gumalaw ng walang sakit. Narito ang paliwanag ng siyensya. Inihahatid ng collagen ang mga pangunahing sangkap na gustong-gustong makuha ng iyong mga kalamnan at kasukasuan. Ang mga amino acid tulad ng glycine at proline. Isang scoop lang ay nagbibigay na ng humigit kumulang 10 gramo ng protina na mabilis matunaw sa kape nang walang iniiwang kakaibang lasa. Ang natural na pampasigla ng kape sa sirkulasyon ay tumutulong upang dalhin ang collagen sa buong katawan mo na ginagawa itong perpektong tagapagdala. Ang resulta, mas malalakas na kalamnan, mas malulusog na kasukasuan, at pinabuting tibay ng buto bone density na napakahalaga dahil ang mga pagkabali ay nagiging lubhang mapanganib pagtanda. Ipinakita sa isang pag-aaral noong 2022 na ang mga nakatatanda na umiinom ng collagen bilang supplement ay nakaranas ng pagbawas ng pananakit ng kasukasuan, mas mabilis na pag-recover ng kalamnan, at mas magandang kakayahang gumalaw kumpara sa mga hindi uminom nito. Para sa mga tumatanda, nangangahulugan iyon ng mas kaunting pananakit, mas madaling paggalaw, at mas magandang kalidad ng buhay. Pinatunayan ng collagen ang isang mahalagang katotohanan. Ang pagpapanumbalik ng lakas ay hindi lamang tungkol sa mga protein shake o pagbubuhat ng mga pabigat. Ito ay tungkol sa pagbibigay sa iyong katawan ng mga hilaw na materyales na nawawala sa paglipas ng panahon. At habang kinukumpuni ng collagen ang istruktura at pinananatili kang nakakagalaw, ang susunod na idaragdag sa kape ay lubos na nagpapabilis sa paglaki sa antas ng cell na nagbibigay sa iyong mga kalamnan ng enerhiyang kailangan nila para talagang lumakas. Pangatlo, whey protein powder. Ang whey protein powder ay isang malaking tulong para sa sinumang lagpas 60 anyos. Iniisip ng maraming nakatatanda na ang mga protein powder ay para lamang sa mga bodybuilder. Ngunit, ipinapakita ng pananaliksik na maaring mas mahalaga ang mga ito para sa mga may edad na. Iyon ay dahil pagkalipas ng edad 60, ang iyong katawan ay nagiging lumalaban o hindi na madaling tumanggap ng protina. Tinatawag ito ng mga siyentipiko na anabolic resistance. Sa simpleng salita, ang parehong maliit na sukat ng protina na bumuo ng iyong kalamnan noong bata ka pa ay halos hindi na umepekto ngayon. Ngayon, kailangan mo ng mas marami at mas magandang kalidad upang pukawin ang parehong signal sa pagbuo ng kalamnan. Dito lumilitaw ang galing ng whey. Ang whey protein ay mayaman sa leucine, ang amino acid na nagbubukas ng switch sa paglaki ng kalamnan ng iyong katawan. Kapag kulang sa leucine, hindi maaayos o hindi makakabuo
ng mga bagong muscle fiber ang iyong katawan ng tama. Ipinakita sa isang pag-aaral sa American Journal of Clinical Nutrition na ang mga nakatatanda na umiinom ng whey protein ay nadagdagan ng 38% mas maraming lean muscle kaysa sa mga hindi gumamit nito. Nalaman sa isa pang pag-aaral na ang pag-inom ng whey araw-araw ay nagpahusay sa lakas, balanse at maging bilis sa paglalakad na pawang mahahalagang palatandaan para sa kalayaan sa pagkilos. Kunin nating halimbawa si Helena, 67 anyos. Ipinagmamalaki niya ang pananatiling aktibo, ngunit bumibigat na ang pakiramdam niya sa mga basket ng labada. Ang kanyang mga braso ay tila nagninipis at ang pag-akyat sa hagdan ay nagpapahingal sa kanya. Iminungkahi ng kanyang anak na subukang magdagdag ng isang scoop ng walang lasang unflavored whey protein sa kanyang kape sa umaga. Noong una, tumanggi siya. Sinasabing ayaw niyang maglasang chok o tisa ang kanyang kape. Ngunit pagkaraan ng ilang linggo, napansin niyang naging mas matigas ang kanyang mga braso, mas matatag ang kanyang mga binti, at maging ang kanyang doktor na si Dr. Emilio Navarro ay kinumpirma na nadagdagan ang kanyang lean muscle. Para kay Helena, ang whey ay hindi lang basta nutrisyon. Ito ay patunay na maaari pang maibalik ng kanyang katawan ang lakas. Ang pinakamagandang paraan ng paggamit nito ay simple lang. Ihalo ang isang scoop ng walang lasang whey isolate sa mainit na kape. Mabilis itong natutunaw, walang idinadagdag na asukal, at naghahatid ng siksik na supply ng protina sa mismong oras na pinakakailangan ito ng iyong katawan. Para sa mga sensitibo sa lactose, ang whey isolate o hydrolyzed whey ay mas madaling tunawin sa sikmura. Ipares ito sa iyong paboritong kape sa umaga at agad mong ginawang isang mahiwagang inumin para sa pagbuo ng kalamnan ang kape mo. Pinatutunayan ng whey protein ang isang kritikal na katotohanan. Ang pagkawala ng kalamnan pagkatapos ng edad 60 ay hindi lamang tungkol sa edad. Ito ay tungkol sa nutrisyon. Sa pamamagitan ng pagbibigay sa iyong katawan ng tamang enerhiya, mapapanatili mo ang lakas, mapapabuti ang pag-recover, at mapapanatili ang iyong kakayahang kumilos ng mag-isa sa mas mahabang panahon kaysa sa inaakala mong posible. Pangalawa, chia seeds. Ang mga chia seed ay maliliit, walang lasa at madalas binabalewala. Gayunpaman, ito ay isa sa mga pinakamakapangyarihang pagkain na maaari mong ihalo sa kape kung ikaw ay mahigit 60 anyos na. Huwag magpapaloko sa laki ng mga ito. Kapag dinurog at inihalo sa isang mainit na tasa, ang mga chia seed ay naglalabas ng maraming fiber, omega-3 fatty acids, at plant-based protein na lubhang kailangan ng iyong mga kalamnan, kasukasuan, at utak. Narito ang nakakagulat na katotohanan. Karamihan sa mga nakatatanda ay nakakakonsumo ng wala pa sa kalahati ng pang-araw-araw na fiber at omega-3s na kailangan ng kanilang katawan. Ang kakulangang iyon ay nagpapabilis sa paghina ng kalamnan, nagdaragdag ng matigas na taba sa tiyan, at nagpapalala pa sa pagiging makakalimutin. Direktang nilalabanan ng chia seeds ang tatlong ito. Nakakatulong ang kanilang protina na panatilihin ang kalamnan. Ang omega-3s ay nagbabawas ng pamamaga at nagpoprotekta sa mga kasukasuan. At ang fiber ay nagpapabuti sa panunaw at balanse ng blood sugar habang pinapanatili kang busog ng mas matagal. Kilalanin natin si Gregorio, 70 anyos. Nagdurusa siya sa hirap sa pagdumi. Patuloy na paglaki ng taba sa tiyan at labis na pagkapagod. Iminungkahi ng kanyang anak na isang nutritionist ang pagdurog ng chia seeds at pagdaragdag ng isang kutsarita nito sa kanyang kape sa umaga. Noong una, nangutya siya. Pagkain ng ibon yan. Ngunit sa loob ng ilang linggo nabigla siya sa mga naging resulta. Bumuti ang kanyang pagdumi, lumiit ang kanyang baywang, at nabawasan ang paninigas ng kanyang mga kasukasuan sa kanyang paglalakad sa umaga. Inilarawan niya ito ng mahusay,
Pakiramdam ko, nilagyan ko ng langis ang makina ko. Ang susi ay ang paghahanda. Ang buong chia seeds ay madalas na dumadaan lang sa bituka nang hindi nasisipsip ang sustansya. Ngunit kapag dinurog, na ilalabas ng mga ito ang kanilang mga nutrisyon, ang 1 hanggang 2 kutsaritang inihalo sa mainit na kape ay lumilikha ng creamy na medyo malasang mani na inumin na nagsisilbing gamot para sa mga kalamnan, kasukasuan at maging sa memorya. Para sa mga nakatatanda na lumalaban sa sarcopenia, pagkawala ng laman o pamamaga, ang maliit na hakbang na ito ay maaaring magdulot ng malaking pagbabago. Pinatutunayan ng chia seeds na minsan ang pinakamaliit na pagbabago ay naghahatid ng pinakamalalaking resulta sa pamamagitan ng pagbibigay sa iyong katawan ng protina, fiber at omega-3s. Sinusuportahan ng mga ito ang mas malalakas na kalamnan, mas magandang enerhiya at mas malusog na pagtanda. At habang binibigyan ka ng chia ng matatag na enerhiya, ang numero 1 idaragdag sa aming listahan ay mas epektibo pa. Isang nutrisyon na napakalakas, na napatunayang nagpapataas ng lakas ng kalamnan ng higit sa 40% sa mga nakatatanda na ginagawa itong pinakamahusay na depensa laban sa paghina dahil sa katandaan. Unang numero, luyang dilaw turmer at paminta black. Isang ginintoang pares na maaring magmukhang isang simpleng halo ng pampalasa, ngunit para sa mga nakatatanda, isa ito sa mga pinakamakapangyarihang natural na gamot na maaari mong idagdag sa iyong kape. Ang luyang dilaw ay naglalaman ng curcumin, isang compound na napatunayang nagtatanggal ng pamamaga, nagpoprotekta sa mga ugat, at muling nagbabalik ng lakas ng kalamnan. Ngunit heto ang kailangan mong malaman. Kapag ito lang mag-isa, halos hindi ito masipsip ng iyong katawan. Gayunpaman, magdagdag lang ng isang kurot ng paminta at ang pagsipsip ng sustansya nito sa katawan ay tataas ng hanggang 2,000%. Iyon ang nagpapabago sa luyang dilaw mula sa isang banayad na pampalasa upang maging isang napakalakas na gamot. Ang pamamaga ay ang nakatagong magnanakaw ng lakas pagkatapos ng edad na 60. Sinisira nito ang muscle tissue, pinapatigas ang mga kasukasuan at pinapahina ang mga ugat na nagpapabilis sa sarcopenia, arthritis at maging ang paghina ng memorya. Direktang nilalabanan ng luyang dilaw ang prosesong ito. Pinapababa nito ang pamamaga, binabawasan ang pananakit, at pinoprotektahan ang iyong puso at utak. Kapag pinagsama sa pampabilis ng sirkulasyon ng kape, naghahatid ito ng matinding suntok laban sa pagtanda. Kunin nating halimbawa si Arturo, 73 anyos. Paborito niyang gawain ang paghahardin, ngunit napilitan siyang huminto dahil sa walang tigil na pananakit at pamamaga ng tuhod. Itinatago lang ng mga painkiller ang kanyang nararamdaman. Pagkatapos ay iminungkahi ng kanyang anak na subukan niyang magdagdag ng kalahating kutsarita ng luyang dilaw na may kaunting paminta sa kanyang kape tuwing umaga. Noong una, nangunot ang kanyang noo sa amoy at lasa nito, ngunit pagkaraan ng ilang linggo, nakaluhod na siyang muli sa lupa at nagbubunot ng damo ng walang nararamdamang sakit. Nabigla ang kanyang doktor na si Dr. Emilio Navarro sa pagbaba ng kanyang inflammation markers at sinabi sa kanya na kumikilos na siya tulad ng isang mas nakababatang lalaki. Para kay Arturo, ang luyang dilaw ay hindi lang isang pampalasa. Ibinigay nito sa kanya ang kanyang kalayaan na makagalaw. Upang makuha ang mga benepisyo, ihalo ang humigit kumulang kalahating kutsarita ng luyang dilaw at isang maliit na kurot ng paminta sa mainit na kape. Ang init ng kape ay tumutulong upang ilabas ang lakas ng curcumin at tinitiyak ng paminta na aabot ito sa daloy ng iyong dugo. Para sa mga sensitibo sa tila lupang lasa ng luyang dilaw, ang pagdaragdag ng kaunting cinnamon o isang patak ng pulot honey ay maaaring magbalanse sa lasa. Ang luyang dilaw na may paminta
ay nagpapatunay ng isang makapangyarihang katotohanan. Ang pagtanda ay hindi palaging nangangahulugan ng paghina sa pamamagitan ng pagbabawas ng pamamaga, pagpapalakas ng mga kalamnan, at pagprotekta sa kalusugan ng utak at puso. Ang simpleng karagdagang ito ay pananatilihin kang malakas, nakakagalaw, at hindi umaasa sa iba kahit umabot pa ang iyong edad sa 70s, 80s, at higit pa. Bago tayo magtapos, isang mahalagang paalala. Ang video na ito ay para lamang sa mga layuning pang-edukasyon at hindi pamalit sa payong medikal. Ang sitwasyong pangkalusugan ng bawat tao ay magkakaiba. Kaya, mangyaring sumangguni kay Dr. Emilio Navarro o sa isang kwalipikadong profesional sa kalusugan bago gumawa ng anumang pagbabago sa iyong dieta, lalo na kung umiinom ka ng mga gamot o may mga kasalukuyang karamdaman. Upang mabilis na balikan, tinalakay natin ang 8 makapangyarihang karagdagan na maaari mong ihalo sa iyong kape sa umaga upang muling buuin ang kalamnan pagkatapos ng edad 60. Mula sa matatag na pagkontrol ng blood sugar gamit ang cinnamon, ang lakas ng cocoa na nagpapabilis ng sirkulasyon, ang malinis na enerhiya ng coconut oil o MCT oil, ang siksik na protina ng gatas o soy milk, ang magic ng collagen na sumusuporta sa kasukasuan, ang tulong sa pagbuo ng kalamnan mula sa whey protein, ang lakas ng omega mula sa dinurog na chia seeds, hanggang sa puwersang lumalaban sa pamamaga ng luyang dilaw at paminta. Ang bawat isa ay simple, abot kaya at sinusuportahan ng siyensya. At ang bawat isa ay maaaring makatulong na gawing gamot para sa iyong mga kalamnan ang iyong ordinaryong kape. Kaya, ngayon ikaw naman, alin sa mga karagdagang ito ang una mong susubukan? Cinnamon, whey, o baka luyang dilaw? Ipaalam sa akin sa mga komento sa ibaba. Gusto kong marinig ang iyong kwento. At huwag kalimutang i-like ang video na ito. I-share ito sa isang taong nangangailangan nito. At mag-subscribe sa Lakas ng Buhay para sa mas marami pang tip na sinusuportahan ng siyensya upang manatiling malakas at kumikilos ng mag-isa pagkatapos ng edad 60. Tandaan ito, ang pagtanda ay hindi nangangahulugang paghina. Sa pamamagitan ng mga tamang pang-araw-araw na nakagawian, maari kang gumising tuwing umaga ng mas malakas, mas matalas, at mas may enerhiya. Ang iyong kape sa umaga ay maaaring magpalala ng iyong paghina o muling bumuo ng iyong kinabukasan. Nasa iyo ang desisyon.